Magbibigay po ako ng isang halimbawa, request po ito ng isa po nating follower dito po sa Facebook at ang gusto niya pong mangyari ay magbibigay po tayo ng isa pong halimbawa ng written examination question na siyang itatanong sa inyo during interview ninyo ng neuro exam. Ito po ay example lamang at ang example po ay ito. Sa essay part po ng inyong neuro exam, written examination ay nagtatanong sa inyo, who motivates you to join in the Philippine National Police? Tapos ang kasagutan mo po ay ang my parent motivates me to join in the Philippine National Police, and also this is my childhood dream to become a police officer. At ang oral interview naman sa inyo during neuro examination ay the same pa rin kung ano po yung katanungan, pero ibang lingwahe lamang kasi sa panahon ko po ay iba pong lingwahe yung ginamit niya, pero pareho lamang po ang kanyang concept or ang ibig sabihin po ng isang katanungan during oral interview. At ang katanungan po ay, sino bang nag-motivate sa iyo para pumasok dito sa PNP? Tapos yung sagot mo ay, sir, ito po talaga yung gusto ko po when I was a child. Tapos yung tito ko po kasi ay isa pong pulis, kaya naganahan ko po na gusto ko din na maging pulis po katulad niya. At ang kasagutan na yan ay different po. Wala pong consistency yan. Kasi ang kasagutan mo po sa written examination ninyo, ang nag-motivate sa iyo to join the Philippine National Police ay ang yung parents mo. Nag-motivate sa iyo na gusto kang sumali dito sa PNP. At gusto mo din kasi ito po yung childhood dream mo to become a police officer. Pero during interview nga lang ay naging tito, nawala yung parents mo. Dapat po ay consistent. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na dapat po ay consistent po kayong sumagot at huwag po ninyong kakalimutan yung mga sinagot ninyo sa written exam. Ito po ay example lamang. At least man lang ay hindi po niyo makakalimutan itong mga bagay na ito. Yung consistency from written examination and oral interview ninyo.